Ang Amerikana ni Joe. Hindi rin po kami kasama na yung damit para sa mga magulang namin. Tapos sa bridesmaids, sa mga groomsmen, sa flower girls, saka sa mga bearers. Bumili rin sila ng 5 dikit na kakatayin para may ihanda sa Dyan si reception. Yuri. Kami na nagpapalapit para medyo Ang nagastos para sa kasal, umabot ng 100,000 siguro. pero napag-alaman din namin, ayon na mismo kay Janine, na ang original schedule daw talaga ng kanilang kasal, alas 8 ng umaga. Pero sa bisperas ng kanilang pag-iisang bukid, ang isa sa kanilang mga ninang, Sabi niya, ano ba, Kanina. yung oras ng kasal. sa halip na alas 8, nalipat daw ng alas 9:30 ng umaga, Nagtitiwala talaga kami sa kanya. Isa din kasi yun sa nagsiserve sa simbahan. nasaan na ang itinuturong ninang? Talaga bang sinabi niyang inurong ang kasal na naging sanhi ng mga kalituhan at pagmamadali? Ako ng tao po matatanggap. Sabi ko sa mga ko, kahit batuhin pa ako, bahala na sila kung ano sinasabi sa akin. Ang ninang at ang simbahan, babasagin na ang kanilang mga pananahimik sa aming pagbabalik. Hot topic sa linggong ito, ang kasal sa Amlan sa Negros Oriental, kung saan ang bride nagmadaling naglakad sa aisle matapos magulo raw ang schedule ng kanilang seremonyas. Hindi naman yun yung ganun na yung iniisip ko na mangyayari sa kasal namin. Ang itinuturong punot dulo ng kaguluhan, isa sa mga ninang ng bagong kasal. Sabi niya, ano ba, na-reschedule yung oras ng kasal. Tumanggi nang humarap sa aming team ang pamunuan ng St. Andrew Parish. Tahasa nilang pinabulaanan sa inilabas nilang pahayag online na naurong ang schedule ng kasal. The wedding ceremony was officially scheduled as 8 p.m. There was no instruction at all from anyone in the parish office that there are changes in schedule. Our assisting priest celebrated the mass out of charity. Kanta-kanta ka pa dyan, ha? Ha? But he had 2 to hours? quickly make some adjustments by starting when he saw the Anong crowd oras? at 1 the hour church na ba? center. And after sending Wala nang word to kinuha the mo? police 1 hour na, di ba? station outside the church that Oh, 1 there hour is na lang, going to ha? be delay in the funeral mass and to please wait until the wedding is over. Ako, as a priest, I would see it as an extension of patience and consideration. May Ayun, policy pare. actually, if yung couple, mag-late sila ng 30 minutes, Wala lang, mga abay na maglakad na lang yung mabilisan. Ano, bingrer, ano pa yun, tawag na yun? yun ang simbahan. Bingrer. Hinihingi pa rin Bata. sila ng dispensa para ng kasal. And we admit the fact that there were statements made carried away by emotion. Hence, we express our sincere apology to the bride and the groom who were directly offended by the church at this event. It's also a lesson for us. Pati na tayo na we should be, sa recognition in our words, dapat malinaw yung communication. Samantala, ang ninang sa kasal ni na Joe at Janine nagpa-interview sa kondisyong itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon kay Ninang Nakahiya na eh. Melinda, hindi niya tunay na pangalan, isang kasamahan daw niya sa parokya ang nagsabi sa kanya na nagano inurong ano? ang oras ng kasal ni na Joe at Janine. Meron daw kasing nakaschedule na lamay. Ang sabi ko niya, ang ang patay sa resepsyon, bago yung sa kasal naman po ang 9. Sabi po ako sa kanila na yung time sa kanilang kasal ay hindi na 8 sa 9 na para hindi sila sana makamabot sa patay. Kaya laking gulat na lang daw niya nung nagkagulo na sa simbahan. Sabi nila may nagbunganga na daw sa sarap ng simbahan. Tapos ayun pare namin, para lumaki yung boses. Talagang aaminin ko dahil ako may kasalanan. Manghi talaga ako ng paumanin. Na-confuse ka dahil nag-iba na schedule yung time ng wedding mo. Kailangan magtanong ka na kaagad. Kung sino kausap mo doon sa simbahan na yun, yun din ang kausapin mo. Mas maganda talaga nag-hire ka ng buwan kasi worry free kami. Hindi naman namin sinisisi talaga sila na ganun yung nangyayari kasi parang may lapses din naman kami. Agad-agad naniniwala kami dun sa sinabing miscommunication ba. Samantala, matapos mag-viral ang post ni Janine, marami ang nakipag-ugnayan sa kanilang mag-asawa para magka-take two ang kanilang kasal. Parang lutang ako. Hindi ko kasi na-expect talaga na ganito yung nangyayari. Ang reaction ko, sige, para yung bride na ma-experience na yung kung ano yung hindi na-experience. Ang mga wedding coordinators na sina
Nielsen, nag-volunteer. Nung makita ko yung video, nalungkot din ako. It's actually every girl's dream na magkaroon ng perfect moment sa bridal group. Nag-comment ako na I go for wedding coordination and then napapalo na lahat iba-ibang suppliers. May sumagot din sa gown